Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ikatlong sunod na pagkakataon ngayong Enero, mahigit 2 piso ang taas presyo sa diesel at gasolina. Halos 2 piso rin ang taas presyo sa kerosene. Ang big-time oil price hike inalamahan ng ilang transport group sabay apela na kung hindi rollback, magtaas pasahe dahil sa malaking kabawasan sa kanilang kita. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang petisyon para sa taas pasahe na matagal na nilang dapat ipinatupad. Nakatutok si Joseph Moro. Ikatlong oil price hike ang ipinatupad na ito sa pagpasok ng bagong taon. Simula kaninang alas 6 ng umaga, tumaas ng halos 3 piso ang kada litro ng diesel, halos 2 kada litro naman sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Pinakamalaki na yan sa 3 beses na pagtataas ng presyo ngayong Enero pa lamang. Sa ngayon, nasa halos 58 pesos kada litro na ang common price ng diesel sa Metro Manila, ang gasolina nasa halos 70 pesos na kada litro at ang kerosene nasa halos 73 pesos na. Sa gas station na ito sa Quezon City, aabot na sa 57 pesos ang kada litro ng diesel na dating nasa 55 pesos lamang. Kaya nga nabawasan ang kinargang diesel ng jeepney driver na si Lorenzo. Kahapon, siyam yung kerga ko, 500. Ngayon 8. Si Ray, kung dati sapat na ang 300 piso para sa isang karga ng diesel, ngayong araw 550 pesos na agad ang ginastos niya para sa 1 litro ng diesel. Bawas din sa kita ang epekto ng panibagong oil price hike sa kanya. Sa isang araw, minsan kumikita ako dati nung mababa pa yun, 700. Ngayon, hindi ko lang alam, baka hindi na umabot ng 700 kasi sobrang taas na ng diesel eh. Ang laki ng tinaas nila eh. Ang dahilan ng oil price hike ang sanction o ang mga pagbabawal ng Amerika na iproseso ang krudong inilalabas ng Russia. Maaaring masundan pa raw ito kung walang gagawing pagtaas ng produksyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kung maibalik kaagad yung OPEC magdesisyon, iyan lang ho ang klarong mag-neutralize. Other than that, magkakaroon ho talaga ng tightness. So may tendency ho na umingcrease. Again, kung maibabalik yung OPEC Plus, magkakaroon reversal nung tendency na magkaroon ng increase. Rollback naman ang panawagan ng transport group. Pero kung sila Ray at Lorenzo lamang, sana itaas na ang pamasahe. Oo naman sir, dapat. Dapat mataas na ng konti naman. Magkano? Kahit piso lang sana. Ayon sa LTFRB, may 4 na petisyon na humihingi ng dagdag singil sa pamasahe na nakahain sa kanila ngayon. 3 galing sa mga jeepney operator at 1 galing sa mga bus operator. 13 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep ngayon at 15 pesos naman sa bus. Ayon sa LTFRB, nasa piso hanggang 3 piso ang hinihinging dagdag ng mga jeepney at bus operator. I think an increase is already long overdue. Kasi sobra nang itinaas ng presyo ng mga gasolina at saka yung cost ng maintenance of these motor vehicles. So it is imperative that we act on it. Ang issue na lang is kung magkano yung ibibigay na fair hike. Hihingan nila ng pag-aaral ng NEDA kung ano magiging epekto nito sa inflation o presyo ng mga bilihin at sa ekonomiya. Pero para sa ilang mga commuter at driver, hindi presyo ng krudo ang dapat itaas. Dapat bago magtaas ng pamasahe, magtaas din ng minimum. Siyempre, ang daming gastusin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.